Sabi ko kay Asis, sabi ko, Asis, magluto ako ng separate na ulam ko. Sabi ko, mag-iinabraw ako. Kukunin ko ba itong talbos ng sayang. Talbos ng ating saluyot. Tapos, kukuha ako ng kapiranggot nung hinarvest ko na kalabasa. Tapos, hahaluan ko siya ng talong. Tapos, haluan natin ng konting talbos ng kamote. Sabi ko, mag-aabraw ako. Since ayaw naman niya ng bagoong at nababahuan nga siya ng bagoong. Kaya sabi ko, magluto ako ng hiwalay. Kasi sayang Tingnan nyo yung talbos niya ng ating saluyot. Sarap nito abraw o di kaya ipaksiw, di ba? Kaya sabi ko sa kanya magluto ako ng separate na Bukod sa lulutuin niya na may anong tawag doon, na may patatas. Tapos harvest din tayo nito. Ang ating kamote. Ilocano mahilig sa inabraw. May sabaw, gulay, talbos-talbos. Lagyan mo lang siya ng kamatis. Busog-lusog. Busog-lusog na tayo. Tapos mag-harvest din ako ng talong. Kunin ko yung ng talong. Hindi naman madami kasi si Tonton mapakain ko ng sabaw. Pero si Asher lalo't may baka ayaw din nun. Maano din yun Mami. Oy. Arte. You hold this one, hold like this, 2 hands. Mommy, I'll eat. No need. I'm not gonna harvest that much. Little only. Kasi magpapatraktor si Asi. Yun nga problema ko, magpapatraktor si Ate. Si papatraktor lahat to Saan ko na naman kaya ilipat tong aking kamuti? Sarap pa man din nito lalo kapag yung mababadugo, mapusyaw. Yung pinaglagaan nito iinumin. O di kaya ito kainin mismo. Mami. Hajur. Okay, boyo. Pwede na. Talong naman. Dalawang puno ng papaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung kahapong video ko, yung mabango ang bulaklak niya na color white, parang sampagita yan yun. Harvestin natin ito. Talong. Kapag hindi natin inarvest to, uuudin, sayang, hindi natin mapakinabangan. Konti lang din. Yan, thank you. Mommy, this one is big. No, it's ay okay, malambot pa. It's big. Okay, enough na. Yan lang, enough. At yun na nga guys, nag-start na akong magluto ng ating ulam. So, nagpakulo na ako ng tubig. At naglagay tayo dito ng kamatis at sibuyas. Ang inabraw ay depende kung paano nyo na lang lutuin. Pero ito yung way ko kung paano magluto ng inabraw. Sibuyas, kamatis, naglagay ako ng syempre bagoong. Tapos pakukuluan natin yan hanggang sa maluto yung ating kamatis at sibuyas. At naglagay din ako ng konting asin kasi nga for sure kulang yung bagoong na nilagay ko. At naglagay din ako dyan ng paminta, durog na paminta. Ayan. So yan lang yung seasonings na nilagay ko. At meron ako dyan pala magic sarap. So maglalagay din ako ng magic sarap. So haluin natin. Ganyan lang ako mag-inabraw guys. Simple. Hindi siya yung maraming proseso. So pakuluan lang natin yan hanggang sa maluto yung ating kamatis.
At yun nga, dinagdag ko yung aking magic sarap. May magic sarap ako kasi na isa, nasa basket. Ayan. So, pakuluan lang natin yan hanggang sa maluto yung ating kamatis. Kapag kumulo na, ayan nga, kaya nakikita nyo, kumulo na siya guys. Durugin natin ng konti yung kamatis natin. At ilalagay na natin yung talong. Inuna ko yung talong na ilagay dyan para maluto ng konti bago natin ilagay yung ating leaves. Kasi isang kuluan lang to. Isang kuluan lang sa talong, tapos ilagay na natin yung leaves. So yung leaves natin, kaya nakita nyo sa hinarvest natin kanina, yan ay dahon ng saluyot, dahon ng kamote, at saka yung dahon ng kalabasa. O, diba? Simpleng ulam. At nung kumulo na, ilagay na natin yung ating dahon-dahon. Yan. O, diba? O, dissolve na naman ang panghapunan natin. Ang sabaw nito, mapapakain ko si Tonto ng sabaw niyan. Pero si Asher, not sure. Kasi si Asher may pagkamaarte din sa ulam minsan. Pero si Tonton, kahit na anong ulam, basta may sabaw, marami ang makakain niya. So, pakuluan lang natin hanggang sa maluto na yung ating dahon. So, ayan ay isang kulo pa lang. Pero, mas masarap nga kapag ang gulay natin ay hindi siya overcook. Kumbaga, half cook lang. Kasi gano'n naman tayo mga Pinoy. Half cook lang tayo, nasasarapan sa mga gulay. Unlike yung luto nila dito nga na kailangan lutong-luto yung gulay para sa kanila. So, ang alam ko, ito ay okay na. So, tikman natin kung tama yung lasa. Kung eksakto ba yung nilagay nating seasonings. Tikim-tikim muna tayo. Tingnan natin kung may asin na yung ating ulam. At ang tingin ko niyan ay magdadagdag tayo ng konting asin kasi kulang. Ayoko nang dagdagan ng bagong kasi nga inuunti-unti ko yung bagong ko para may pangsawsaw tayo sa mga ulam-ulam natin. So nagdagdag nga ako dyan ng asin at okay na to guys. Luto na to. Hindi natin masyadong lutuin yung ating gulay para yung sustansya ay naandun pa rin, lalo't dahon yung niluto natin. Yan. Sarap ang inabraw. Makakahigop tayo ng sabaw-sabaw ng gulay. Okay na. Okay na. At next na lulutuin natin ay syempre yung kalabasa na may patatas naman. Bali ito kasi yung magiging ulam ni Asis at kung gusto ni Asher, magiging ulam din ni Asher. So nagpainit na ako dyan ng mantika at syempre mag-isa tayo ng sibuyas. Sa pagkain naman nila guys, simpleng-simple lang din. Lalo yung nakasanayan ko na ulam nila dito, simpleng-simple lang. Hindi sila naglalagay ng masyadong seasonings. Ang nilalagay lang nila ay asin at turmeric. Yun lang ang nilalagay nila. Unlike sa mga iba na nagluluto, may mga masala sila. May vegetable masala, may meat masala, may chicken masala, at kung anong masalang pinaglalagay nila. Naglalagay din sila ng jeera, naglalagay sila ng fenugreek, naglalagay sila ng ano pa yung seed na nilalagay nila. Tapos naglalagay sila ng ginger and garlic paste. Ganun ang nilalagay ng mga iba. Pero, kapag ako nagluto ng Nepali, hindi ko ginagaya yun kasi ayaw ko yung amoy ng jeera, ayaw ko yung amoy ng fenugreek, kaya hindi ako naglalagay. Kaya sabi ko kay Asis, si Asis na lang ang mag-adjust sa lulutuin ko kung sakaling ayaw niya. So, pinakasimple itong ginagawa ko. Nagligisa lang ako ng sibuyas, iginisa ko ng konti yung ating patatas. Nung medyo okay na yung ating patatas, naglagay ako ng asin at maglalagay lang ako dyan ng turmeric para yung kulay ng sabaw ay magiging yellow. So yan lang yung nilagay ko. Tapos lulutuin natin ng konti yung turmeric. Ayan, lulutuin lang natin ng konti yan. Saka na natin ilalagay yung dahon ng kalabasa.
Ang gusto nga ni Asis na luto dito ay yung kalabasa at ang patatas ay kailangan durog na durog. Ang gusto niya, yung halos lulunukin na lang. Sabi ko nga minsan sa kanya, wala ka bang ngipin? Gusto mo yung durog na durog? Parang baby food. Sabi ko, lulunukin na lang. Sabi ko sa kanya minsan, ang sabi niya sa akin, ano daw ginagawa nung sa tiyan niya. Sabi ko minsan sa kanya, alam mo kung bakit ang laki ng tiyan mo at hindi lumilit yan? Sabi ko, hindi mo kasi ninunguya yung pagkain mo. Lunok ka lang ng lunok tapos sinasabayan mo ng tubig. Yun ang sabi ko sa kanya. So yan, lagay na rin natin ang ating talbos ng kalabasa. Ganyan lang kasimple. Tapos igigisa mo lang, lalagyan ng konting tubig, pakukuluan, dudurugin, hanggang sa magiging lutong-luto na silang pareho nung patatas. Ayan. So, ganun lang kasimple ako magluto ng Nepali, guys. Pero sina ama, pag nagluto sila, may jeera, may fenugreek, amoy na amoy. Tapos may garlic paste and garlic and ginger paste, sila na inilalagay din. Tapos naglalagay sila ng mga masala-masala. Yun. Kaya minsan nakakasawa yung pagkain dahil sa sobrang dami ng seasonings na nilalagay nila. Sa totoo lang. Yan. Unang kulo yan. So halu-haluin natin. Kaya minsan kapag nagluluto sila ng dal, tapos manghihingi ako ng dal kasi nga kailangan kong pakainin si Tonton ng may sabaw. Yun yung pinakaayaw ko. Sabi ko kaya magluto ka na lang ng sarili nating dal kasi ayaw ko talaga nung amoy nung dal nila kasi naglalagay talaga sila ng jeera. Kapag nagluto ako ng dal, ang nilalagay ko ay bawang, magfra-fry ako ng bawang o di kaya sibuyas. Yun yung ilalagay ko. At naglalagay kami ng kamatis pero sa kanila jeera ang nilalagay nila. Which is ayaw na ayaw ko kasi nga yung amoy talaga. So ayan, okay na yan guys, luto na yan.